Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, mga ibaligyang pabuto alang sa Pasko, gisugda na pagmonitor sa kapulisan sa Sugbo. Mga biktima sa bagyong Tino sa Dakbayan sa Mandaue, ibalhin sa Tent City sa dili pa ang Pasko. 12 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo, makadawat og bag-ong dump trucks. 4 ka mga scammer nga nangilad gamit ang peking titulo sa yuta, gisiko, kapin usa ka bilyon ka pesos nga balor sa drugas, gisunog. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga pabuto gimonitor sa kapulisan sa syudad sa Sugbo kun doon na ba'y gipamaligya sa mga sidewalk dinhi sa syudad. Bugtong baligyaanan maulang ang South Coastal Road subay sa ordinansa sa syudad sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hugot karon sa monitoring ang kapulisan sa syudad sa Sugbo sa mga mamaligya og pabuto ning nakaduol na ang pagsaulog sa adlaw sa Pasko. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga base sa record sa Regional Civil Security Unit 7, doon na lamay 18 ka mga retailer sa mga pabuto ang gitahasan nga makabaligya sa designated area nga mao ang South Coastal Road. Kung adunay mamaligya nga walay permit kan sa RCSU ug sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, mamahimong kumpiskahon ang ilang mga paninda. Automatic i-confiscate na tanak. That means nga kanang wala sila musunod sa ato ang kuan gitungkod sa syudad sa Cebu City na say allowed na area na pwede ma-display. Awas ni giklaro ni Los Baños nga hugot nga gidili ang pagbaligya sa mga pabuto sa mga sidewalk sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod kay usa lang ang gihatag nga lugar din didto ra mamahimo nga mo-display sila nga baligya nga pabuto ang mga retailer. Nagsugod na sa pagsuroy ang mga personnel sa CCPO sa kadalanan sa Dakbayan aron sa pagmonitor kung doon na bayin mamaligya og pabuto aron mauni ang ilang nga badlungon ug kung dili gyud mo sarong ila kining embargohon. Subling gipahimangnuan sa kapulisan ng publiko nga dili magpasagad sa pagpalit og mga pabuto nga gidili lakip na kadto nga mga imported tungod kay usa ni silang embargohonon. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga retailers sa pabuto nga naninda kilid sa karsada sa Lapu-Lapu City posibleng i-relocate. Nimando si Mayor Cindy Chan nga wala na yung mga stalls nga ibutang dool sa mga panimalay o mga establishmento. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Pelerca. Ubay-ubay nga mga stall sa pabuto ang makita sa kadalanan gikan sa Barangay Kanhulaw paingon na sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Kini tungod kay ang designated retailing zones magikan sa iskina kinalumsan sa Barangay Kanhulaw paingon na sa New Tacan Road sa Barangay Babag. Sa unang interview ngadto ni Fire Superintendent Arnel Abella, ang Fire Superintendent sa Lapu-Lapu City Fire District, nga karong tuiga wa nay tugutan nga magbaligya duol sa panimay o mga establishmento. Apan kaganihang buntag na matikdan nga adunay mga stalls ang duol gihapon sa panimay ug mga establishmento. Matod ni Barangay Kapitan Eulogio Cesar Manayon sa Barangay Babag nga posibleng mabalhin ang maong mga naninda. Kini tungod kay usa sa mando ni Mayor Cindy Chan nga kinahanglang dili kini makapahuot sa dagan sa trapiko sa mga lugar ug kinahanglang layo sa mga establishmento ug mga kabalayan. Sigon pa ni Manayon nga sa nilabay nga tuig adunay executive order si kanhi mayor ug karon Congressman Junior Dahong Chan nga tugutan nga maka-display ang mga retailer sa pipila ka bahin sa Mactan Circumferential Road. Apan karong tuiga adunay kausaban base sa mando ni Mayor Cindy.
This year, posible, doon ay akong kausaban. Kay nagkadaghan naman ang establishmento, unya ang nagka-traffic, daghan kay sakyanan, so naay posible nga ma-relocate ani kung dili siya kanang maka-obstruct siya sa kadalanan. Karong hapon, makigtigom si Mayor Cindy sa mga kapitan sa Barangay Babag ug Kanhulaw ug ilang tukion kung ibalhin ba ang mga retailers ngadto sa New Tacan Road kung diin sagad nag-display ang mga retailers. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Traffic Enforcement Agency of Mandawi kuntim magpakatap og dugang mga personnel aron pagdumala sa trapiko ilabi na sa nagsingabot ang Pasko. Giawhag usab ang mga personnel nga why mo file og leave panahon sa holiday season. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila ka adlaw sa dili pa ang Pasko, nasinati na sa nagkadaiyang kadalanan sa syudad sa Mandawi ang trapiko. Tungod niini, nagpakatap ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team og dugang personnel. Sagad sa kadalanan diin masinati ang trapiko, mawang UN Avenue, MC Briones Street, AC Cortez Avenue, CD Seno Street ug mga lugar kung asa nahimutang ang mga mall. Even if dili gani siya kanang during peak hours gani, naagya po'y build up kay tungod na nga kanang tungod sa Christmas rush ba. But ang atong kuana na is gi-manage lang na jud sa team no. Ang ato ang mga kung makita ninyo ato ang mga personnel is on site jud permi. Aron masiguro nga matutukan ang kahapsay karong holiday season, giawag ang mga personnel nga walay mo file og leave. As much as possible gi-discourage na mo ang kanang mga mag-leave no nga mga personnel. So amo kay kani tabangunon man kayon ya, especially jud makita ginato ang grabe no nga volume sa mga sakyanan, ang traffic. So mao nay amo ang gitabangan jud. Ang team adunay kapin usa ka gatos ka field enforcers. Gani matud ni Rituya nga nag-adjust sila sa shift sa pipila ka personnel pagpakatap atol sa simbang gabi. Aron masiguro nga adunay igong nagbantay sa kadalanan sa gitino nga venue nga pahigayunan sa misa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitato di Cebu City Mayor Nestor Archival nga gratuity pay lang ang ihatag ngadto sa mga casual o job order employees sa Cebu City Hall ug dili bonus. Makadawat ang maong mga trabahante og 7,000 pesos diin pinasubay kini sa mga lagda sa nasudnong kagamahanan. Gibutyag kini sa mayor human masayod nga dili mahimong makadawat og bonus ang mga non-regular employees sa gobyerno. Maong nangayo og pagsabot si Archival sa publiko ug sa naisgutang mga empleyado tungod sa sayop nga termino. Pinasubay ang gratuity pay sa Administrative Order 39 nga pirmado ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa miaging semana. Syudad sa Mandawi gitinguha nga mabalhin ang mga biktima sa bagyong Tino sa Tent City sa dili pa ang Pasko. Unang ibalhin ang mga pamilya nga nagpabilin pa sa mga gym o mga pampublikong tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nasugda na pag-instalar ang mga tent alang sa Tent City sa syudad sa Mandawi nga nahimutang sa pasilong sa Paradise sa Barangay Gazo. Natukod na usab ang pipila ka modular housing units gikan sa Department of Human Settlements and Urban Development Condition. Ang Tent City giplano nga butangan og kompleto nga pasilidad sama sa kaliguanan, community kitchen, supply sa tubig ug kuryente nga magamit sa mga mupuyo sa maong lugar. Ang Tent City gipatuman sa Department of Social Welfare and Development DSWD ug kagamhanan sa syudad sa Mandawi alang sa temporaryong kapuy-an sa mga pamilya nga nawagtangan og panimay tungod sa bagyong Tino. Pero muna siya to, di masabog ko ganahan magpa-move in nila ba niya. Dili gali comfortable sa dangatong mga evacuees. Kapag papasalay tubig o papasalay kurinti, asa pa sila mag... Di ba na mo? Di ba? Ganahan ko kanang ready na yun ang lugar. Dili na to ang angon. Pipila pa ka mga pamilya ang nagpabilin sa mga gym sa barangay o pampublikong tunghaan tungod walay kapuy-an. Kapin 30 ka pamilya ang unang batch nga ibalhin sa Tent City. Ang uban mga totally wash out, nirenta naman lang ko no. Pero napag yun habilin ang eskwelahan sa gym, sa tingob, napaset siguro pero gagmay. Alam mo to itong priority ibalhin para ma-fully utilize na sa central school ang ilang eskwelahan. Gidili na sa syudad ang pagtukod og balik sa kilid sa sapa sud sa 3-meter easement zone. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Mosunod, 12 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo makadawat og bag-ong dump trucks kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Di ko mutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang
gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong padayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you're putting down. Since I kiss you, love you lips so wide, the things that bothers me is nothing I can find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu.
Balik sa ato mga balita, aduna nay bag-ong dump truck ang 12 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo aron kanunayon ang paghakot sa mga basura gikan sa Kabalayan. Matod ni Mayor Nestor Archibal nga nagagikan kini sa Local Development Fund sa miaging administrasyon o miabot kini dulaan 95 milyones ka pesos. Nagkantidad ang matag brand new truck o 7 milyones pesos o na procure kini sa miaging liderato. Dugang pa ni Archibal nga pinaagi sa bag-ong truck mas mapakusgan pa ang waste management sa kabarangayan. Abagahon sa barangay ang pag-operate sa mga truck gikan sa pagpatubil hangtod na sa pagbaton og driver. Tiwason sa sunod tuig ang satellite voters registration sa mga gibahaang dapit sa probinsya sa Sugbo, human apektuhan ilang buhatan. Matod ni Commission on Election 7 Director Attorney Francisco Pobe nga nakaangkon og pagguba ang mga buhatan nila sa Liloan, Compostela ug Danau City human sa Typhoon Tino niadtong Nobyembre. Dili na magamit ang mga computers ug printers apan naka-save ang digital files sa mga nakaparehistro na. Maong nagpatabang sila sa uluhang buhatan sa COMELEC aron pang-ilisan ang mga nagubang gamit ug matiwas ang pagparehistro. Kutob lang sa Mayo sunod tuig ang registration aron makabutara sa barangay ug sangguniang kabataan elections karong Nobyembre 2026. Gibabagan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Provisional Authority aron makadagan sa Sugbo ang 600 ka mga electronic vehicle taxis. Sa iyang Facebook post, gipasabot nga mabutang sa alanganin ang uban nga mga taxi operators o luwas nga pasmasahero diha sa kadalanan. Gitataw sa gobernador nga wa siya ni babag sa electronic vehicle technology nga naninguha nga mapanalipdan pa ang kalikupan. Apan wa siya nakauyon nganong gihatagan man og prangkisa ang maong mga sakyanan. Ikabalak-an niya nga mawagtangan o panginabuhian ang mga taxi operators tungod sa bag-o nilang kakopetensya. Gipanawagan usab ni Baricuatro ang makuti nga pag-renew og provisional franchise ngadto sa maong nga electronic taxi vehicle aron na mahapsay ang tanan. Kinahanglang matagamtaman sa publiko nganong nahimong labing adunahang lalawigan ang Sugbo sa tibuok nasod. Kini ang nahimong reaksyon ni Gobernador Pamela Baricuatro subay sa 2024 financial report sa Commission on Audit. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. What's the point? You know, we have all the assets, we're not making use of it. So, wanna feel sa mga tao ang atong pagka-reach. Kini na lang ang nemong reaksyon ni Governor Pamela Baricuatro human masayod sa report gikan sa Commission on Audit nga ang Sugbo nagpabiling number 1 richest province sa tibuok nasod. Matud sa 2024 annual financial report sa COA, nisaka ngadto sa 339 billion pesos ang kinatibuk ang kabtangan kung total assets sa lalawigan. Sa maong kantidad, ana sa 336.42 billion pesos ang iyahang net worth. Nakita ni Baricuatro nga gilakip sa maong balor ang land appraisal hinungdan nga ni dako ang kabtangan sa probinsya. We've already talked about this during the campaign. The appraisal of land was included. So that's why taas kayo ta compared to the other provinces. We're the only one who did it. I don't know how they got away with it. Bisan pa man sa paghangop nila sa COA report, nasubo ang gobernador kay wala man magamit ang ubang luna sa probinsya nga dunay dakong kantidad. Maong gihimug-atan sa gobernador nga kinahanglang matagamtaman ngadto sa katawhan kung unsa kaabunda ang probinsya sa Sugbo. Because I was just talking with the other governors ba, they didn't include the appraisal of lands sa ilang assets. So mauna nga taas kayo ang Sugbo. Bisan pa man sa pagsugyot nga laslasan ng budget, may pasalig si Baricuatro nga masinati sa publiko ang serbisyong gipadangat sa Kapitolyo, pinagi sa nainlaing mga programa o proyektong ipatuman sa sunod tuig. Subay nini gitinguha sa Provincial Board nga mapasar sa di pa mahuman ning tuiga ang kapin 11 billion pesos nga annual budget aron gamiton sa tuig 2026. I'm very particular about that. I always tell them in the Capitol, this is people's money, you should make sure that it's spent well.
But I've always believed that we are not in the business of saving. We are in the business of spending. But we spend it well. Because how can we give service if we don't spend? Kung masige kag tago-tago diha, mga lata na lang ng mga canned goods diha, mga expired, kaya di man ihatag. Ian Navarro, CCTN News. Appeals Chamber sa International Criminal Court nangayo og dugang dokumento gikan sa tanang habig. Subay kini sa pag-apilar ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga balhinon ang desisyon nga nag-question sa jurisdiction o giatubang niya nga kaso nga crime against humanity. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nangayo ang Appeals Chamber sa International Criminal Court og dugang pang legal submissions gikan sa tanang habig subay sa pag-apilar ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga balihon unta ang desisyon sa nimong pag-question sa jurisdiction sa kasong crimes against humanity. Matod sa giluwatang dokumento niadtong Disyembre 16, gipahunong sa Appeals Chamber ang pagproseso aron mangayo og dugang pang komento sa maong apelasyon. May numdumang gibasura sa ICC Pre-Trial Chamber niadtong Oktubre ning tuiga ang hagit sa legal team ni Duterte bahin sa jurisdiction sa kasong Crimes Against Humanity gumikan sa dugoong kampanya batok ginadiling drogas. Gimugatan sa kampo ni kanhi Presidente Duterte niadtong Mayo ning tuiga. Yadi angayang manginlabot ang ICC sa mong kaso kay hagbay naman nga ni withdraw ang Pilipinas kaniadto. Sanglit nakita man sa ICC nga makahimo ang korte sa ilang jurisdiction sa kasamtangang kaso diin na itabo ang drug war campaign sa dihang namong sakop ang Pilipinas sa ICC sa wala pa niadtong March 2019. Apan, tungod sa laing apelasyon, gitahasan sa Appeals Chamber ang Deputy Prosecutor o Office of Public Counsel for Victims nga moduso silang dugang legal observations karong Enero 16, 2026. Giduso sa mga abogado ni Duterte niadtong Nobyembre ang appeals brief diindihan na nakalatid ang mga rason sa tinguhang mabaliunta ang desisyon sa pre-trial chamber. Apan ang Office of the Prosecutor o OPCV mihangyo sa appeals chamber nga ibasura na lang ang apelar gikan sa depensa. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, upat ka mga scammer nga nangilad gamit ang peking titulo sa yuta, gisikop, kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala. Tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Until the sun
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa atong mga balita, upat ka mga scammers nga nangilad gamit ang peking titulo sa yuta, gidakop sa National Bureau of Investigation kun NBI-7. Usa ka biktima na ilad alang sa usa ka property nga mikabat ngadto sa 4 milyones ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitanggong sa National Bureau of Investigation ang upat ka mga gituuhang mangingilad samtang gipangita pa ang laing usa gumikan sa pagpamiki og titulo sa yuta. Giila ang mga dinakpan nga silang Janice Chu D, Rowena Ortilia Abella, Edgardo Ang Cayanes ug Mark Dominic Aventahado Villaluz, samtang at large pa si Marites Pabroa Ariola nga pulos nagagikan sa dakbayan sa Sugbo. Gilusad ang maong operasyon sa diyang mireklamo ang usa ka representante sa kumpanya sa Mandawi City nga nailad og 4 milyones pesos. Kinihuman nga nidawat og prenda o gihimong collateral sa utang ang usa ka luna sa barangay Mambaling sa mong syudad. Unang gipasaligan ng biktimang si Raymark Arsolon sa mong suspect nga ang maong propriedad adunay transfer of certificate of title nga giingong gipanag-iya ni Chu D. Subay sa nahimong pagsusi sa Register of Deeds sa Dakbayan sa Sugbo, ni gawas nga walay nakarehistro ubos sa mong pangalan ug pike ang gigamit nga dokumento nga gipakita sa kliyente. Atol sa entrapment, ang biktima mobayad og dugang 500,000 pesos ngadto sa mga suspect. Hinungdan nga nag-abot og nag-atang nasab ang mga operatiba sa NBI sud sa ka-conference room sa buhatan sa biktima. Mato di Regional Director Attorney Renan Augusto Soliva nga posibleng nalambigit sa sindikato ang maong mga dinakpan. As far as our investigation is concerned,
there are 5 persons conniving and working together to defraud the complainant of no less than the amount of 4.5 million using a fake title as certified to by the Land Registration Authority. Nag-atubang ang mga dinakpan og kasong kalapasan sa revised penal code nga may labot sa estafa through falsification of public documents. May painumdum si Oliva ngadto sa publiko nga likayan ang susamang binuhatan sa upat ka mga gituang scammers, ilabi na nga nakadawat og bonuses ang katawhan ning panahona. Ang mga financial institutions na to, wala magkuwang to warn the public kanang do not share your OTP, do not click links, do not share your personal information. Kay mao maguna, that is one of the ways na makasud ang mga scammers. Ian Navarro, CCTN News. Dulan to nga sa bilyon ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas gipangsunog sa thermal facility sa Cosmopolitan Funeral Homes. Samtang upat ka mga informant giatagan og reward money sa Dangerous Drugs Board. Ang kasiren hatod ni Arnold Bustamante. Mukabat ngadto sa 481 milyones ka pesos ka balor sa lain-laing matang sa illegal nga drugas ang gipangsunog sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa Central Visayas sa Thermal Chamber sa Cosmopolitan Funeral Home sa Dalan Honquera sa Dakbayan sa Sugbo. Mitambog sa pagguba sa illegal nga drugas nga dunay pagtugot sa korte mao ang sekretary sa Dangerous Drugs Board nga si Oscar Valenzuela ug ang Director General sa PDEA nga si Undersecretary Isagani Neres. Lagip sa misaksi sa pagsunog sa mga ebidensya mo silang Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa Police Regional Office 7, representante gikan sa kagamanan sa Bohol, Cebu ug sa Judiciary nga mo'y nagkupot sa mga kaso. Sunod lang karong tuiga, nakasunog na ang PDEA 7 o PNP og 1.3 bilyones pesos nga balor sa nakalain-laing nga matang sa illegal nga drugas. Ang unang distraksyon ay tabo netong Pebrero 13, 2025 nga mobalor sa 284 milyones ka pesos nga balor sa Siabog, Baniwana. Samtang pagka Hunyo 5, 2025, nakasunog usab sila og 560 milyones pesos yung nagbagulang, mukabat sa 468 milyones ka pesos ang ilang giguba. Gidayeg ni Secretary Valenzuela ang gihimo sa PDEA 7 din gipakita sa publiko ang pagbungkag sa illegal nga drugas aron mabagta ang mga pagduda nga kini ibalik lang sa gawas. Matod niya nga ang pagkuyanap sa supply sa illegal nga drugas o sa kini kadakong hulga sa katawhan ug isip tubag sa mga isyu sa nasod, pabilin sila sa gobyerno nga matinud-anon sila nga saan pinagi sa pagpakigalayon sa ubang mga ahensya ug sa lokal nga kagamhanan aron na masumpo ang mga matang sa problema. The proliferation of illegal drugs represent a significant threat to the physical, mental, and overall well-being of our fellow Filipinos. And in response to this urgent issue, we remain committed to collaborating with our partner agencies, particularly local government units from the cities to barangays, in executing our initiatives under the Philippine Anti-Drugs Strategy. Gipasabot sa PDEA 7 nga ang gisunog nga kontrabando mao kining shabu, marijuana ug kadto nga mga expired nga mga regulated drugs nga dili na mahimo nga ibaligya. Ang husgado mitugot na nga mopasunog sa mga ebidensya tungod kay nahuman na ang kaso gikan sa mga korte sa Bohol, Metro Cebu ug sa Negros Oriental. Gawa sa pagsunog sa mga ebidensya mihatag usab ang DDB ug reward sa upat ka mga informant nga gitawag nila og private eye nga nakatabang sa pagsakmit sa dakang supply sa illegal nga drugas. Matud ni Valenzuela nga moabot sa 775,000 pesos ang kantidad nga ilang nahatag sa upat ka mga informant. Usa niini mao si codename Luloy 6 nga nakadapat og dulan sa 300,000 pesos. Siya aga nakahatag og impormasyon sa usa sa mga dakop sa PDEA 7 nga nakakuha og pila ka kilo sa gituang shabu. Tungod nini gisaluduhan nila ang upat ka mga assets kay alang nila kung wala pa sila mohatag og kasayuran sa mga otoridad, dili nila masakmit ang daghang supply sa shabu sa Central Visayas. The Dangerous Drugs Board salutes these informants because of the help they have given us. Tinguha sa DDB nga mapuhag nila ang pagkatap sa illegal nga drugas sa tibok Pilipinas pinagi sa abag sa katawhan. Matag kilo og gramo sa illegal nga drugas nga giguba, miluwas kini og kinabuhi og pamilya tungod kay wala na kini makaabot sa karsada. Si Consel Paul Labra II siyang bahin misaad nga kagamanan sa syudad sa Sugbo pinagid sa liderato ni Mayor Nestor Archibal, hugot silang suporta sa kapulisan ug sa PDEA sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas. Tinguhan nila nga madeklara ang tibok Dakbayan sa Sugbo nga drug-free pinagi sa pagpuhag sa pagpadagan sa supply sa illegal nga drugas. Together
the government, the law enforcement, and the citizens will continue working toward a safer, healthier, and drug-free Cebu City. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang sa laing balita, pagpamunal og ero sud sa subdivision sa barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nakuhaan og video. Ang responsable usa ka 43 anyos nga amahan og mitahan kini ngadto sa kapitan ug nipasabot sa hinungdan kung ngano nga iya kining nabuhat. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Sa video nga na-post sa social media page ni Basak Barangay Kapitan Jasmine Daday Chan, makita nga usa ka ero ang gibunalan sa usa ka lalaki ug nahitabo kini sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Ang mong video adunay 85,000 views, 1.2k comments ug 500 plus ang shares niini. Human mikatap ang mong video sa social media. Gipasubay ni Babag Barangay Kapitan Eulogio Cesar Manayon kung kinsa ang maong lalaki. Apan wa dayon kini masubay tungod kay wa pa sila'y kopya sa CCTV. Hinungdan nga ni kontak na ang kapitan ngadto sa original nga nagpost sa mong video. And then katong nag-upload na to is dili po to taga Lapu-Lapu. Karkar daw kuno to siya. So ni-reach out ko niya. Gusto ko makita sa video para mailhan ako ang tao. So katong higayon na nagsabot mi atong Monday katong taga-Karkar nga moari daw kuno sa Monday. Apan sa wa pa ang adlong Lunes, nitahanan ni adtong Disyembre 13 ngadto sa kapitan ang 43 anyos nga lalaki nga anaa sa mong video og niangkon sa iyang nabuhat. Sa uwahing impormasyon sa kapitan, adunay naka-rescue sa mong ero human kini nabunalan. Apan namatay kini pila ka adlaw human sa insidente, apan wa pa nila masuta ang hinungdan sa kamatayon niini. Kaganihang buntag ni atubang kini sa mga sakop sa media og nihatag og pagpasabot nga nahimo kini niya tungod siyang kalagot nga gigukod sa maong ero ang iyang anak. Sigon pa niya nga nahitabo kini ni atong Disyembre 11 pasado alas 8 sa buntag sulod sa subdivision kung asa sila nagpuyo. Ni anang higayuna, niapas kaniya sa iyang gitrabahoan ang iyang 12 anyos nga anak babae nga sulod ra gihapon sa subdivision aron magpahatod kini sa iyang tunghaan. Na aktuhan jud ako mga akong bata gigukod niya. Nakita nako nga grabing kadlok sa bata nagkurog pagayo niya. Na ako mismo niya na agi na gyud mi og kakuha na ng iro ang trauma nga katong time nga napakan siya. Murag nalimot na lang ko na nabuhat na ko to sa iro. Ya. Pero dili intensyon ako mga manapat ato gyud wala ko dili to. Nadalan jud ko sa isip usa ka amahan ba. Sigon pa niya nga sa dihang nag-edad og size ngadto sa 7 anyos ang iyang anak babay, napaakan og iro ang naong niini nga mo'y nakahatag og kahadlo kanila nga subli kining mahitabo. Nibutyag usab ang 43 anyos nga amahan nga human sa mong insidente, nasuta niya nga daghan na diay ang nabiktima sa mong iro base sa comments sa social media. Apan sa pagkakaron wa nay moangkon kinsay tag-iya niini. Giangkon niya nga ubay-ubay ang mga iro sa ilang subdivision nga wa nay mga tag-iya. Sa pagkakaron, nangayo og pasaylo ang 43 anyos tungod kay aminado siyang sayop ang iyang nabuhat og dala kini sa iyang emosyon. Iba ko sayop to, may pasaylo sayop to. Kay nakikinabuhi ko na pero nadarad jud ko sa kuan. Emosyon ako isip pa man. Sa pagkakutlo ning balita, padayon pang gikabot ang habig sa naka-rescue sa mong iro og sa City Veterinary Office. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 8 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Cabali, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Sa Balawi, uban sa kapana sa pagkikain, sa puso natong imanano, pasuna, pasuna, pasuna. Gugma ang angay na tong paambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo.